morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So dumating yung plants mo. Ayan, tapos anong gagawin mo? O, sige, ano tayo? Skit. Drama-drama tayo dito kunyari. Dumating yung plants ko. No? At inunpack ko to sa Shopee, pouch, no? Nabawa, through Shopee. No? So kung lalamove yan, edi mas maganda. Pero ito, ganun pa rin naman minsan pagka lalamove, nadidisgrasya pa rin pagka mali yung ginagawa. So pagdating ng plants nyo, i-unpack nyo. Siyempre, pag mag-unpack kayo, kahit mura lang yung plants nyo or mahal, kailangan i-unpack nyo yan. Excited kayo, alam ko, pero wag nyong hayaan na sobrang bilis ng pagbubukas. Isipin nyo halaman yung binubuksan nyo. Hindi yan yung toy or mga gamit sa bahay na solid na pwede mong bilisan yung pag-unpack. Parang nag-unpack ka ng regalo pagka Christmas. No? So, ang gagawin nyo, kuha kayo ng gunting, no? At guntingin nyo ng maayos. Usually yan, may nakatakip na syempre sa plants ninyo. At hindi lang yon, sa loob ng plants nyo, may naka-cover na mga plastic sa paligid niyan, diyan. Tapos may tali yan dito. So, pagka ang ginawa nyo ganito, tatanggalin nyo, no? Tatanggalin nyo ng ganun, mapuputol, maa-uproot yung plant ninyo, no? So marami akong mga nababasa na na-uproot daw, maaari, no? Nangyayari rin naman yun pagdating sa inyo, na-uproot dahil sa biyahe sa courier, or maaari na rin sa pag-unpack ninyo. So ano man yung dahilan, no? Maiwasan natin yon sa pag-unpack ng maayos. So guntingin nyo yung paligid. Pagkagunting, huwag niyong biglang open ng cover. So dahan-dahanin nyo, malamang yan may sumasamang tape na nakabalot sa gilid. So gawin nyo ng paraan, ikat nyo yung tape na yon, tapos tanggalin nyo ng dahan-dahan, paikot. Kung kailangan may guntingin uli kasi sumasabit sa plant, guntingin nyo uli. Huwag nyo bibilisan yung pag-unpack. Yeah, ngayon, na-unpack nyo na. May nakikita kayo ngayon na plants. Kita nyo, maliit talaga ang Venus flytrap, sabihin ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Ito yung Venus flytrap na purchase or binigay sa akin ng kaibigan ko. Siguro mga more than a year na sa kanya to. Ganito palang kalaki. Depende rin sa cultivar, ha. So ito naman, galing sa bote, tissue culture plants. Ilang buwan pa lang rin yan dito. Dito tayo sa mga taon na yung binilang ng mga Venus flytrap. Kasi iba siya sabi, maliit lang pala. Maliit po talaga. At huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo ginajudge. Ganyan din yung reaction ko nung una ako nakapag-alaga ng Venus flytrap. No? Kwento ko sa inyo lang saglit. Una, ang alaga ko ay mga lettuce, mga gulay, tapos grapes, no? Strawberries dito sa growing area ko. Tapos, nangyari, gusto ko mag-alaga ng isang Venus flytrap. No, nakipag-trade ako ngayon, sabi ko sa kanya, swap tayo sa Venus flytrap mo sa 11, 9 to 11 yata, na strawberry, no? Sweet Charlie yata yun, yung aking strawberry na yun. Tapos sabi ko, magdadagdag pa ako ng mga grape cuttings, kahit inanong gusto mo. So pinadalang ko siya, siguro mga apat yung pinadalang ko doon. Nag-arkila ka, nanghiram ako sa sakyan. Dinala ko yung strawberry, grapes doon sa meeting place namin. Kilala niyo rin to no? So ang una kong plants ay nabili ko kay Sir Jude Bennett. Hindi ko makakalimutan yung tao na yan. So mabait pa yan si Sir Jude at nagbebenta rin yan. Ewan ko ngayon kung hanggang ngayon nagbebenta pa rin siya. Shoutout sa'yo, Lodi. So, nung pagdala ko ng mga plants sa kanya, no, bro, yun, ang dami kong dalang strawberry. Sabi ko, ang dami na ito, binaba ko. Sabi ko, nasa na yung plants? Nung inabot niya sa akin, isang maliit na sinagtala nung time na yon. Siguro paano ba yung size nun? Ito. Ang ganyan yung size. Or malaki dyan ng konti. Sabihin natin, ganito kalaki. Yan, ganyan. At ako naman, naalala ko pa yung pakiramdam ko. Tuman-tuwa naman ako. Pero, sabi ko,
ganito lang pala kaliit yun, yung Venus flytrap. Ini-imagine ko kasi, no, ganito kalaki. Ganito kalaki. Ganito yung size, yung paso niya. Tapos yung plant, so sabi ko baka siguro ganito kalalaki yung mga Venus flytrap. Ganyan. So ayun yung ina-expect ko dati. So dumaan rin ako sa expectation versus reality na situation. Kaya ang Venus flytrap po, hindi po ganun kalaki. Ang largest size recorded na Venus flytrap ay 2 inches lang yung traps niya. So ito, maaaring 1 inch, may get, or 1 inch. So doblehin nyo lang to. Malaki pa rin, di ba? Pero ayun ay inalagaan na yun ng mga pillars sa pagka-carnivorous plant. So magagaling na yung mga yun. So hindi po ganun kalaki. Ang biggest na Venus flytrap, no, na mapapalaki nyo siguro ay malaki lang ng konti dito. Yan, ganyan lang po kalaki yung mga Venus flytrap. Hindi dahil maliit siya, pangit siya. Maraming Venus flytrap na magaganda. No? Iba-ibang traits, no? Iba-ibang kulay, no? At iba-iba rin yung way minsan ng tubo nila. May pahiga, may pataas. May mga pataas natin. Ang ganyan, pataas yung tubo. Ayan, no? May mga pataas na nasa loob, no? Yung X-Spider. Eto, may pataas rin pala dito. Ayan, may mga pataas ang tubo. Pero karamihan ng Venus flytrap, lalo na pag wala sa grow light, ay ganyan lang ang tubo. Pahiga. Palapad. So, ayun, no? Ngayon, balik tayo dun sa care guide, sa beginner guide. So, nabuksan nyo na yung plants. Ano na ang gagawin nyo? So, unang tanong yan, sir, no, ganito lang yung available na liwanag sa amin. Hapon lang ang available, no? O kaya from 8 o'clock to 10 AM lang. At wala nang direct sunlight doon, no? So, ganyan yung mga tanong nyo minsan. So, ang sasabihin ko sa inyo, ang sasagot ko sa inyo, ilagay nyo lang sa pinakamaaraw na lugar ng bahay nyo. So, maghahanap kayo ngayon. Eh, doon nga yung pinakamaaraw, no? Alam naman ilagay nyo sa bubong yan, po pwede rin naman, pero may ibang mga dapat kayong tandaan pagka ilalagay nyo sa bubong kasi napakainit ng bubong. Para kayong magluluto ng Venus flytrap doon. Mabubuhay yan, pero may paraan kung paano, no? Tsaka ko naman papaliwanag yan. Dito muna tayo sa basic. So, ilagay nyo lang siya sa pinakamaaraw na lugar. Kung pinakamaaraw nyo ay from 8 to 10 lang ng umaga, doon nyo ilagay, no? Pero kung meron kayong lugar na mas maaraw kaysa doon, na umaaraw mula pagsikat ang paglubog maliban sa bubungan ninyo, no? Maliban na lang kung may rooftop kayo, na yung parang concrete, hindi yung yero. Pag yero kasi may iba kayong gagawin, no? Tuturo ko sa inyo mamaya. So, eto pala. Sige, turo ko na. Total, sunlight yung pinag-uusapan natin o liwanag na pwedeng ilagay. So, kung sa bubong nyo ilalagay yung plants ninyo, ang pagpapatungon nyo dapat ay nag-absorb ng heat like styrobox. Kung wala kayong styrobox, pwede kayong gumamit ng ibang paraan like yung tray na malaki yung lalagyanan. Tapos, lalagyan nyo ng kokopit or sphagnum moss. Doon nyo ipapatong yung plants. Hindi, ito, ganito. Ito kunyari yung carnivorous plant niyo. Ipatong nyo. Diyan. O ganyan. Bakit dyan nyo dapat ipatong? Kasi hindi umiinit ng gusto yan kumpara sa bubungan. Pag sa bubungan kasi napakainit niyan, mamamatay yung plants niyo. Siguro wala pang isang araw. Goodbye Venus flytrap na. Dumating sa time na napakainit. Kasi maluluto talaga. So, ano pang gagawin nyo, no? Ayun yung pinakamaaraw na sunlight, pinakamaaraw na lugar. So, ano pa bang pwede nyo maitanong doon? So, okay na tayo na, basta sa pinakamaaraw na lugar. So, sumunod, tubig naman. Eto, kahit na matagal na nag-aalaga, nagkakamali pa rin. Lalo na pag, tulad ng iba, umaalis, no? Iniiwan doon sa mga kasama sa bahay. Iba na ididilig na tubig. Natitegi. Minsan naman hindi sa tubig na nadadali, sa pamamaraan ng pagdidilig, no? Hindi naman namamatay, no? Kung didiligan ng mali. Ang ginawa kasi nung kaibigan namin na kumbaga
siya yung naiwan dito. Nag-camping lang kami ng 2 araw. So ang ginawa, dahil hindi nga mapagana tong sprayer, ang ginawa, kumuha ng yan, tinabo yan, dinilig. So anong nangyari, nadumihan yung mga traps, yung mga plants. So pagka ganun, yung nagkaroon ng coating yung plants na dumi na mga galing sa tubig at galing na rin sa medium. Bibigay ako ng sample sa inyo kung paano nangyari para alam niyo. Ganito nangyari, oh. Ayan, may tanin siya at kung ano-ano pa. Dilig natin sa matibay. ito. Titibay ito mga clone. Kaya lang papangit yung ano eh. Makikita nyo kasi na ano talagang madudumihan sila. Ito na lang. Kasi dormant naman siya. So ganito. Pag diniligan mo na ganyan yan, ang mangyayari dyan, yung sa kanya kasi masyadong ano eh, ewan paano ginawa niya pagdidilig na baka ginawa niya mabilis. Nangyari, parang ano yung lupa-lupa napunta dyan sa mga plants, napunta sa traps. At grabe. Iba talaga yung pag-aalaga pagka hindi sa iyong halaman. So, ayun yung isa sa mga dahilan, no? Nagkaroon ng mga dumi-dumi yung plants. So, buhay naman. Okay naman. Pero, pagka ganun kasi nangyari, taon mo kasi pinaghihirapan yan eh. Or, sabihin natin months, mahabang panahon. Tapos, papangit lang sa isang saglit. Di ba? Hindi masarap sa pakiramdam. So, huwag nyo na isisi dun sa na nagdilig ng mali dahil kayo naman yung nag-enjoy at umalis, di ba? So, lesson learned na lang yun. No? Gawa kayo ng ibang mga system na pwede nyong gawin. May diniscuss tayo na paraan sa pagdidilig. No? So, pagkaalis, may video about that. Anong pwede nyo mga steps na pwedeng gawin para hindi mamatay sa panahon na wala kayo sa bahay. So, tubig ulit. Balik tayo sa tubig. Ang pagdidilig po dyan, pinaka-the best ay pag-i-spray. Tulad nito. Ayan, spray lang. Sa pagdidilig po, ang gagawin nyo, maganda to pagdidilig ng spray kasi nahuhugasan yung plants, pati medium. Tapos, hindi siya naka-water tray. Ayun yung sikat na sikat, diba? Water tray. Pwede rin naman talaga yon. Kaya lang, maganda talaga, huwag nyo na yung water tray. Kung hands-on naman kayo or may time kayo na mag-alaga talaga ng plants. Kasi kung naka-water tray yan, nandiyan na yung tendency na tamarin kayo. Sabihin nyo, papalitan ko naman yung tubig niyan every week eh. Pero doon natin yung time, isang buwan na, hindi nyo pa napapalitan. Nangyari rin kasi sa akin yan. Kaya alam ko. So, ayan. So, dilig-dilig lang sa ibabaw. Tama na muna. Mamaya ako na didiligan lang. Para magkarinigan tayo. So, maganda yung pagdidilig sa ibabaw, no? Kung wala kayong pang mist tulad nito, which is, ayun naman talaga pag baguhan ka, wala ka pang ganyan. Ang gagawin mo, maghanap ka ng spray bottle. Tulad nito. Ayan, hanap ka dun sa mga tabi-tabi, no? Kahit laruan ng bata or pabango na luma, basta hugasan mo ng sobrang linis. Sabunin, ha? Hugasan, banlawan. Bukod doon, babanlawan mo pa yan ng mineral water or distilled water. No? Babanlawan, ha? So, kaya ako, dinidiin ko talaga yung pagbabanlaw kasi kung chemicals yung laman yan at pinang-spray mo sa plant mo, mamamatay yung plants mo. So, kailangan malinis yung spray bottle. So, tapos, yung gagawin mo setting, kailangan pino, wag yung parang water gun, ha? Pino. Wala man pa ba? Parang wala na. So, lagyan natin ng laman. So, huwag yung gayahin itong ginagawa ko na madumi yung nilalagay. Dapat malinis. Malinis naman. Kaya lang, puno na to ng tannins. Hinuhugasan ko kasi yung mga medium bago ko gamitin. So, ayan. Dito tayo banda. Sana gumagana pa to. Parang hindi na. Hindi na yata gumagana itong sprayer. Pero, ang gagawin nyo, yung pino, hindi yung malakas yung pressure. Kailangan, yung pinaka-pino na kayang ilabas ng mga spray bottle nyo.
Ganun lang, light mist. Ayan, di ba? So, ayun ang pinakamaganda. Para hindi sobrang dami. Gano'n naman sir, ilang pindot naman. May ganun pang tanong minsan eh. Kayo talaga. So, kung ilang pindot, hindi ko na masabi sa inyo kung gaano karami. Depende kasi rin kasi sa laki ng plants ninyo. At siguro sabihin lang natin mga 5 hanggang 10 pindot ng mist. No? Yan. So, anong tubig? No? So, kung naka-ano naman ako sir, kung naka-water tray naman ako, ano ba yung pinaka the best niyan kung i-water tray ko sila? Weekly, hugasan nyo yung tray. Huwag kayong tamarin. Gaganda yung plants ninyo. No? Hugasan nyo yung tray. Ayan. So, ayun. Ganun ang ginagawa ko dati. Maalala ko, ang gaganda ng mga plants ko. Sobrang sipag ko maglinis ng water tray. So, ito yung ginagamit namin ng water tray dati. Diba? Poop tray. Tapos yan, nalagay namin yan sa loob ng cage para hindi naman nakakain ng ibon or naninenok ng kapitbahay namin yung halaman. Diba? Or daga, diba? So, mapoprotektahan yung halaman nyo kasi nilagay nyo sa cage. Parang tinatawanan nyo, pero tawanan ko rin kayo ha, magagawin nyo rin yan. Kasi hindi murang Venus flytrap. No? So, sumunod, anong klaseng tubig naman? No? Sir, anong container, kahit anong container po nalalagyan. Kasi sinasanong ko, anong itsura ng container no, sa water refilling station. No? Pinadala ko tuloy. Yung, meron ba kami di pa dito sa taas? Parang wala na, naibaba na yata. Yung blue container. Ito, meron dito. Ito, yung mga blue container sa water refilling station, yung malalaking ganito. So, yung ganyan, nasa 20 to 25 pesos per container dito sa amin. So, yan, mga ilang buwan nyo nang gagamitin yun kung isa pa lang yung halaman nyo. Kung sabihin mahal, 25 pesos, 5 to 6 months mo na magagamit yun kung sakto-sakto lang yung dilig mo. Siguro naman, no, yung iba sa atin, no, ayun yung ginagamit na at pwede nyo na lang kayong pumat pa isa-isang baso sa inuman nyo. Ayun yung pandilig nyo. Huwag nyo gagamitan ng galing sa gripo. Not unless nakatira kayo sa mga magagandang village, na mga magagandang filtration system, di ba? Yung mga yayamanin dyan. Kasi nakapunta ako dun sa isang kaibigan ko na kaklasmate ko sa pag-tissue culture dati. Sa sa multinational village pa tawag din. Yan sa may Parañaque, pagtingin namin sa gripo nila, 60 ppm lang, minsan 59, 58, aba, ang ganda. So pwede na yon kahit hindi na yun sa galing sa water refilling station. At iba pang mga lugar, like sa Makati, may mga ganun din. At alam nyo na, sa ibang mga village na magaganda. Pero kung tulad ko, nakatira lang ako sa gilid ng mga village na yan na magaganda. Kasi may village dito sa tabi namin. Ang tawag ay Teacher's Village. Sa amin naman, Teacher's Gilid. Sa gilid lang. So, kung hindi ganun kaganda yung mga tubig na meron kayo, ang gawin nyo na lang, bumili na lang kayo ng ganito. Yung nasa container. No? So, yung mga nasa container, magagamit nyo naman yan na mahabang panahon. Kung ang dami nyo ng halaman tulad ko, ang ginagawa namin, sinasalo namin lahat ng mga tubig na pupunta sa bubungan namin at nilalagay namin yan sa mga container like sa drum, IBC tank, or sa timba, no? So, yun yung mga supplies namin. Hindi na ako nabili ng tubig. Ilang taon na. Dahil umaasa ako sa ulan. Nagkakasya ba yung tubig ulan? No po, nagkakasya. No, hindi talaga nagkukulang yung supplies galing sa Panginoon. Hindi na, totoo po yun. Kasi, ayun, tatag-init. Nagtatag-ulan, pero ni minsan, hindi pa kami naubusan. No? Ilang taon na. Talagang tested ko na yan. No? Talagang hindi kami naubusan ng tubig dito. No? Pagka sa rainwater ka umasa. Maganda rin ang rainwater ha. Kasi distilled quality rin yan. Panatilihin nyo lang malinis yung bubungan nyo. No? Pwede rin ay aircon water.
no? Pwede rin yan. Pero pinaka the best talaga, bumili na lang kayo, no? Kung wala naman kayong rainwater, bumili na lang kayo ng tag to 20 to 25 pesos na isang container na malaki. So, ayun, tubig, no? Ngayon naman, growing medium. Usapan natin. Dumating sa inyo yan na ang medium niyan ay sphagnum moss and perlite. Ganito po yung medium niyan. Ayan, sphagnum moss and perlite. Ang sphagnum moss, ang itsura niyan, ganito. Ayan. Ayan ang sphagnum moss. Ang perlite naman, ang itsura niya, nasa na ba yung perlite naman? Ito, yung mga puti na yan. Andun no, yun na, yung ganyang kalaki. Yun ang perlite, nilalagyanan ng perlite namin. So, magaan yan. Ayan ang perlite. So, pwede rin kayong gumamit ng ito, pwede itong gamitin sa mga nepenthes. Ayan. So, coco blocks, coco cubes, coco peat, coco coir. No, pwede yan. Sa mga Venus flytrap, pwede rin yan, pero coco peat ang gamitin nyo. So, hugasan nyo yun. May paraan paano gamitin ng coco peat. May video tayo tungkol doon. Pero sa mga beginner, since etong guide na to ay para sa mga baguhan, hindi ko ina-advise yung ibang medium, maliban na lang sa sphagnum moss and perlite. Kasi yun yung pinaka-basic at pinaka-safe. So, sa medium, ayun muna. Hindi ko na masyadong papaliwanag yung tungkol sa medium kasi baka mag-experiment agad kayo, itong guide na to ay para sa mga baguhan. So, kailan nyo ba pwedeng ilipat? Kailan nyo ba pwedeng ilipat yung mga plants na na-receive nyo? O, sample tayo, actual. Etong mga plants na to. Ito, lalo na to. Mga to. Hindi ko, nung na-receive ko sila, inayaan ko lang. Kahit nasabi sa akin nung nakabili sa akin na kaibigan ko, iripat mo yung ganito kasi may peste. May, ano yan, may parang algae. Yan. Pero ako hindi ko na naripat kasi nga, may alam na rin tayo sa pag-control ng algae. So, ang advice ko sa inyo, pagka-receive nyo, wag nyo munang i-repat kasi sa totoo lang, bago yung medium yan na nilagay ko. So, i-repat nyo yan kapag lumaki na yung plants more than dun sa size nung paso nyo. Kung ganyan nakalaki, hindi pa rin. No? Kailangan mas malaki na dun sa inyong halaman. Kung nagbabasa kayo ng libro tungkol sa carnivorous plant, ang suggestion nila ay mataas na paso. Sabi nga 11 inches yung sa Venus flytrap. Pero yun kung gaano kataas yun. Pero practical na lang na usapan. Ganito okay na. 3 inches or 4 inches okay na yan. Kung gusto nyo mas maganda, mahala kayo. Gawin yung 11 inches. Pero sa experience ko, halos walang pagkakaiba. Siguro sa lugar nila, ayun ang advisable. Pero by the book kasi hindi practical no, na 11 inches yung taas ng paso. No, siguro sa nepenthes po pwede yun. Pero sa Venus flytrap na maliit na halaman lang, kahit sabihin natin malalaki na plants, hindi pa rin Kasi nag-try na ako dati, 8 inches lang yung nilagay kong paso, tapos malaki. Hindi practical. No? Ilang, baka siguro 1/4 or kalahating sako yung maubos mo medium. Sa ganong kalaki na mga paso, no? Ilan lang yung malalagyan mo. Samantalang dito, pabili ka ng 100 grams na mixture na ito. Enough na yun sa ilang mga paso. At tingnan nyo naman, no? Maganda rin naman ng tubo, no? Kung magsasuggest ako, gawin nyo, laparan nyo na lang kaysa taas ay. Kasi mas malapad, mas matagal matuyo yung medium nyo. Pero hindi advisable na laging malapad yung lalagyanan nyo. Kung iisa pa lang yung halaman nyo, di ba? Lalagay kayo ng isang Venus flytrap sa gitna sa malaking hindi. Kasi kung malaki yan, space consuming, pangalawa, baka mas marami kayong tubig na mauubos, no? At yung aeration, kung nasa gitna yung plants nyo, hindi ganun ka ganda, optimal yung aeration kasi ang magandang aeration yan yung mga nasa gilid. No? So, ayun, no? So, ayun yung isa sa mga, kung baguhan kayo. So,
Na-discuss na natin yung pagbubukas ng package, pagpapaaraw, water, medium, paso, no? Huwag kayong gagamit ng clay pots. Ayan, ano lang, plastic lang, no? Kahit galit kayo sa plastic, no? Pero pagdating sa paso, plastic ang gamitin nyo. So, ayun ang pinaka-basic, no? Ulitin ko, kung lalagay nyo sa maaraw na lugar, maganda, styrobox ang patungan. Diba marami namang styrobox na nabibili, yung mga sa pagkain, sa mga fast food, pwede rin yun. Kaya lang, ang problema doon, maliit na styrobox yun, madaling liparin. So, makabumagsak yung halaman nyo mula sa roof. Kung sa roof nyo ilalagay, hahanginin kasi yun. Kaya, didiskartihan nyo kung paano nyo hindi liliparin yung halaman nyo. Maraming paraan ang pwedeng gawin. No? Lagyan nyo ng bato. No? Or lagyan nyo sa medyo bigger pots na parang hindi nililipad. So, at ito, pinakahuli. At pinakahuli, pero lagi ko itong binabanggit sa mga video dahil mahalaga to. No? Wag nyong gagalawin yung halaman nyo. Wag nyong paglalaruan. No? Kung may mga itim-itim, wag nyong putol-putol din kung hindi kailangan. Hayaan nyo lang. No, kung may mga damo, ayun ang galawin nyo. Bunutin nyo ng dahan-dahan din. Kasi baka madali rin yung plants niyo. So, may nakalimutan pa ba ako? Pagpapakain, sir, papakainin ko ba ng ganito, ganyan. So, kung nasa outdoor yan, or kahit nasa loob ng bahay, hindi nyo kailangan pakainin yung plants niyo. Not unless, established na yung plant niyo. So, kung papakainin nyo kasi yan, yung traps na pinakain nyo, mangingitim at mamamatay. Sample. Once nakakain na yan, mangingitim na yan. So, patay na ba yan? Hindi pa. Buhay pa yung plants niyo. Namatay lang yung isang bibig niya. Kasi sa isang halaman, multiple yung bibig nila. No? Or traps. So, less pakain, mas maganda yung itsura ng halaman. No? More pakain, mas maraming itim, no? Pero mas mabilis lalaki yung plants nyo pag pinapakain nyo. Sa inyo na yun, pero kung ako sa inyo, wag nyo nang pakainin. Kung saan naman nakain yan? Ito hindi ko pinapakain, no? Tingnan nyo, daming huli. Oh. Diba? So kung makain nyo sila, kahit na nasa loob, may kulambu na yan. Oh, may kulambu na dyan, may kulambu pa dito sa sides na to. At may plastic at kung ano-anong protection sa paligid. Pero may mga anong dahilan na may nakapasok na lamok nangingitlog sa mga trays ko. No? At nakakain nila. No, may mga langgam na napasok, kinakain rin nila. So hindi nyo kailangan pakainin yan. Doon pala, no, sa mga tray na nagtitray ng mga matataas, huwag masyadong mataas yung tubig. No? Kung sakaling meron kayong matataas na tray ng tubig, lagyan nyo ng isda, betta fish, guppy, feeder fish, no, para hindi, no, lamok, pang-alagyan ng lamok. No, so ayan, 28 minutes na pala to, basic guide sa pag-aalaga. So ayan lang muna. So salamat sa pakikinig ninyo at salamat sa pag-purchase sa ating Shopee store. Kung sa Shopee natin yan nabili. Kung hindi man, alagaan nyo yan mabuti, no? At be responsible grower. Salamat and God bless sa inyong lahat.